So, bakit nga ba tinanggal itong asawa ni former spokesperson na Harry Roque na si Myla Roque bilang isa sa mga board of treasuries ng Pag-ibig? So, bakit nga ba? Bakit? Kasi kanina guys, yung content natin is in-update ko kayo. Kahapon kasi guys, meron na pong panibagong appointee. Itong si President Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, which is si Doria Velarde, new Pag-ibig Fund Board member na dating hawak po ni Myla Roque. So, kinontent ko kanina sa inyo, sinabi ko sa inyo na pinalitan na po itong kanyang asawa. So, ngayon, maraming nagtatanong sa akin, ano nga ba, Mima, ang dahilan? Bakit tinanggal itong asawa ni former spokesperson Harry Roque for personal interest ba? Guys, sa totoo lang, hindi na yan mawawala sa isipan ng mamamayang Pilipino or isipin ng mga kababayan natin na siguro kaya tinanggal ng administrasyon ni President Bongbong Marcos itong asawa ni former spokesperson Harry Roque na si Myla Roque dahil nga tirada ng tirada or berada ng berada itong si former spokesperson Harry Roque dito sa administrasyon or yung loyalty na nilang mag-asawa ay baka nandoon pa din kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi na natin mawawala yan sa isipan ng mamamayang Pilipino. Lalo pat 'di ba? Nakakahiya naman or syempre kung delikadesa naman kahit papaano kung 'di ba ikaw appointee ka, yung asawa mo appointee tapos yung ginagawa mo ay tirada ka ng tirada sa gobyerno, parang nakakahiya naman sa part na imagine pinapasweldohan ka ng gobyerno tapos yung asawa mo ang ginagawa ay tirada ng tirada. So, anyway, siguro, one of the factor na rin yun. Pero yung sa akin, guys, just to be clear, so, bigyan natin ng basihan. Actually, basihan na din yun, guys, yung about sa pagtitirada nila or sa loyalty. Pero, I think meron pang mas acceptable na reason kung bakit tinanggal itong si Myla Roque dito sa, sa Pag-ibig. Anyway, naalala nyo ba tong content ko nung nakaraang araw? Siguro 3 days, 4 days ago. Na sinabi ko na lahat po ng presidential appointees ni President Bongbong Marcos under po sa kanyang administrasyon ay under performance review. So, meaning to say, gustong i-review, tingnan, or pinapasilip ni President Bongbong Marcos itong mga kanyang mga presidential appointees. Eh syempre hindi naman araw-araw bumibisita ang daming ahensya ng gobyerno, 'di ba? Hindi naman po araw-araw, minuto, oras-oras, linggo-linggo ay bumibisita ang pangulo sa kanilang mga ahensya. So ngayon guys, para sa akin, nire-review po kung maganda pa ba ang kanilang performance, 'di ba? Kung okay pa ba ang kanilang mga ginagawa kasi may mga tao kasi guys na 'di ba na-appoint na, lalo na kung matagal ka na diyan kasi itong si Myla Roque, if I'm not mistaken, 7 years na. Ito, Doria Velarde replaced Myla Roque who was appointed to the Pag-ibig of the Treasuries in September 2017. She is the wife of former presidential spokesperson Harry Roque. So ito na nga guys, 'di ba? May mga tao kasi na kunyari matagal na sila sa pwesto, matagal na silang nagtatrabaho, they think na parang superior na sila, pinaka-boss, above the law, parang mga ganon-ganon yung yung treatment nila. May mga taong ganon yung feeling bossy na kasi akala nila mananatili sila sa pwesto forever. May mga ganon. To the point na yung kanilang trabaho ay parang inaasa na lang nila sa mga maliliit na empleyado. Kumbaga, paputyo-putyo na lang or papetex-petex, chillax-chillax na lang ang kanilang ginagawa. So, sayang naman, 'di ba? Ang pinapasweldo ng taong bayan kung yung trabaho mo, tapos ang laki-laki ng sweldo mo, tapos hindi naman akma yung ginagawa mong trabaho sa nare-receive mo na sweldo. Kumbaga, mas mataas yung sinusweldo mo kaysa sa ginagawang trabaho mo. Hindi ko naman sa sinasabing tamad itong asawa ni former spokesperson Harry Roque, pero may mga ganun kasi guys na senaryo na once na matagal na sila, feeling nila talagang na sila, yung hindi na matatanggal, mga na sila, yung nasa level na sila ng pagiging bossy. So I think, one of the reason is nire-review sila. So siguro, hindi na ata maganda yung performance, abay, siguro one of the reason, kaya niligwa, kasi according nga din dito guys sa babasahin ko sa inyong article
Sabi dito, Malacanang is currently conducting a performance review of all incumbent presidential appointees to make sure that they remain qualified to hold their respective position. So, maybe, hindi na po qualified itong asawa ni former spokesperson Harry Roque. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, kung hindi mo naman kayang gawin yung trabaho mo, ibigay mo lang sa iba, 'di ba? If you can't, others will do, kung sa English pa. So, siguro, kailangan ng palitan yung mga hindi na qualified sa kanilang mga posisyon. Kasi, yung trabaho, mahalaga yan sa mamamayang Pilipino. Deserve ng mamamayang Pilipino na magkatrabaho. Pero kung ikaw ay nabigyan ng trabaho, tapos yung trabaho mo ay hindi mo naman ginagawa ng maayos, hindi mo deserve yung ganyang posisyon. So maybe, naghahanap sila ng mas qualified, ng mas kayang gampanan ang trabaho sa kanilang mga respective position. So, yun po, siguro para sa akin, yun po ang reason. Pangalawa dito, is bago na po ang ating administrasyon. Bago na po, kasi appointee siya ni former President Duterte 2017 pa. So, nakakadalawang na siya taon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos since nung naupo si President sa pwesto. So, nakakadalawang taon na siya. Meaning to say, para sa akin kasi, choice ni President Bongbong Marcos kung dyan lang siya sa pwesto kasi choice din ng presidente na kapag umupo yung bagong admin, dapat bago din lahat ng mga tao sa kanyang administrasyon. Kasi 'di ba kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi alam ni President Bongbong Marcos lahat ng kaganapan sa bawat ahensya. Maybe, 'di ba, ang iba diyan, hindi natin alam, spy. So, kailangan din kahit papaano yung loyalty. So, di ba, as a president, nakakakaba naman talaga kasi imagine yung ginagawa nyo, trabaho kayo ng trabaho, tapos mamaya may marinig kayo na balita, may issue ng corruption, issue ng anomalya, issue ng ganyan-ganyan, bla bla bla. Di ba, nagkakaroon na lang ng biglang issue ng hindi mo nalalaman. So, kailangan pa din dito is yung loyalty mo. Kasi baka malay mo, ang ating presidente, trabaho ng trabaho, tapos minamarites na pala, pinagchichismisan na pala, iba-iba na palang napupuntang balita. Kasi may mga ganun guys na imbes na papagan ng trabaho, ang ginagawa, inuuna yung pakikichismis. Kaya nga ako ay nagtataka, diba? Kahit wala na sa pwesto, itong si former President Duterte, abay, tila baga, bakit araw-araw meron siyang alam? Parang meron siyang mga info, 'di ba, sa loob ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kaya nga ako ay nagtataga, siguro up to this moment, nag-i-exist pa din yung mga appointees ni Digong, kaya ang tapang niya magsalita. And pangatlo sa akin dito, dapat delikadesa na lang. Diba? Siguro natanggal because of delikadesa, kahit papano. So, para sa akin, matagal ka ng di ba? Matagal ka nang naano diyan sa pwesto tapos yung asawa mo terada ng terada sa administrasyon. Kung merong delikadesa, dapat sana noon pa nag-resign. Kung yung loyalty nyo ay hindi naman dito sa administrasyon, dapat nag-resign na lang kayo ng kusa. Hindi yung, di ba, inantayin nyo pa natanggalin kayo ng presidente. Mas nakakahiya naman yun, di ba? Mas nakakahiya yun. No, anyway, alam niya din naman ang issue ni former spokesperson Harry Roque, no? Tirada siya ng tirada sa gobyerno. Parang, hindi ba nahiya itong si former spokesperson Harry Roque na tumitirada siya sa administrasyon at the same time, yung kanyang asawa ay appointee dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. So, anyway guys, siguro yun lang po yung yung exception ko na siguro para sa akin mas acceptable na hindi ata siya qualified. So, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia niya. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.